Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, sa mga job seekers na naghanap ng mga opportunity dito nga sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. Kung kayo man ay nagbalak, nag-isip na pumunta dito, at again, sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo buo ito ating video dahil andito po lahat. At sana po ay meron kayong mapupulot dito sa ating mga video dahil ito po ay napakaganda. No? And again, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. At panoorin nyo. Sinasabi sa inyo, panoorin nyo. Dahil meron tayong mga trabaho dito na legit agency. Meron tayong mga trabaho kung paano maghanap ng mga trabaho sa dito nga sa mga direct hiring or ano ba mga agency na pwede sa Pilipinas. Dahil importante kayo mismo ay magbasa-basa. Isipin nyo lagi, kayo marunong magbasa. Dahil importante ang pagbabasa ng pagre-research din dito sa Canada. No? Huwag kayo masyadong umasa sa mga vlogger kung ano mga pinagsasabi. Importante kayo mismo ay makapaghanap kayo ng mga opportunity. Kami ay gabay lang. Ako ay gabay lang para sa inyo. Sa inyong mga pangarap na kayo makarating dito sa Canada. Subalit siya sabi ko sa inyo na patient is a virtue. No? And again, tayo po ay magpasa ng resume ayon sa inyong mga work experience. Dahil importante, siya sabi sa inyo na yung qualification malaking bagay na kayo ay napag-qualify dito sa Canada ng maganda ang inyong presentation, inyong resume, maayos ang paggagawa ng inyong resume dahil hindi tayo kilala ng mga employer. Hindi tayo kilala ng mga agency sa Pilipinas, sa POA, saan tayo? Sa workabroad.ph, sa DMW, kung gusto niyo. So marami tayong paraan na kayo ay maghanap ng mga trabaho dito. Yung ating mga kabayan na nasa ibang bansa, pwede kayo mag-apply ng cross country, napakaganda yan. At pwede kayo mag-apply dito sa online. No? Kung kayo man ay nasa anong lugar man, anong bansa man kayo, kunin nyo yung email address, isend nyo sa kanila. But again, sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo sa mga nanghihingi ng pera sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga nanghihingi sa inyo ng $500, $100, o magkano dollars yan. No? Mag-ingat lang kayo dahil ang Canada po ay walang placement fee. Hindi po ito kagaya doon sa ibang lugar na sila po ay nanghingi ng placement fee. Subalit ang Canada ay walang placement fee. No? Meron din ako nakausap dito na siya po ay nag-hire ng mga Filipino at nainis lang siya dahil nga yung agency na kinuha niya sa Pilipinas ay talagang nanghingi pa ng placement fee. Talagang galit na galit siya. So, again, sinasabi sa inyo na mag-ingat lang kayo sa mga nanghingi ng pera sa inyo. Okay? And again, dito walang GCash. Sa Canada, walang GCash. Ang GCash ay Globe. Walang Globe sa Canada. Okay? So, sinasabi sa inyo na mag-ingat lang kayo, lalo nating mga kabayan na nasa Middle East, dito sa Hong Kong, na may nanghingi ng isang buwan. Talagang abutin tayo ng mga 1 year and a half ang processing dito. Okay? So again, sasabi ko sa inyo, yung ating mga kabayan na gusto mag-cross country sa Canada, lalo yung ating mga kabayan na sa Middle East na next year matatapos sa inyong kontrata, ngayon pa lang mag-apply na kayo ng mga trabaho dito. Okay? So but again, ito yung ating pag-usapan ngayon ay itong farm workers. So again, ito po ay fruit farm workers. At ito po ay sa Abbotsford sa British Columbia. So again, subukan niyo to. At ito po ay nasa Job Bank. At ang kanila pong salary dito ay $16.75 per hour. 30 to 40 hours per week. Talagang full-time job ito. At 10 katao ang kinakailangan dito. At ito po ay na-verify na Job Bank. And again, si employer ay nag-apply na ng LMIA. Ito po ang Labor
Market Impact Assessment. At again, sinasabi sa inyo, ang mga temporary foreign workers ay ang pwedeng bigyan ng LMIA. Ang mga Canadian at permanent resident are able lang sila at in-encourage sila to apply. So, kung walang nag-apply ng mga Canadian permanent resident, ang mga temporary foreign workers, sila yung next na i-hire at yun na nga, merong LMIA na pagbibigyan. Okay? So ngayon, ito yung overview. Malaking bagay ito. Kung kayo man ay certificate lang or no degree, well-trained po ang experience dito. But again, sinasabi sa inyo, mas maganda, meron pa rin kayong work experience dahil napakalaking bagay na kayo ay may mga work experience sa mga farm. Kung kayo man ay nag-harvest ng mga vegetables, kayo man ay nag-harvest ng mga may mga prutas tayo sa Pilipinas, sa mga durian, sa mga mangga, o sa mga saging, o anuman, importante na meron kayong ilalagay sa inyong resume dahil napakaganda tingnan. Subalit ang kanilang mga responsibilities and task dito, farm machineries. Yung ating mga, mayroon naman tayong mga farm machineries sa Pilipinas o kung saan man kayong farm nagtatrabaho or yung ating mga kabayan na nagtrabaho sa Japan, may mga taga-Taiwan tayo na may mga farm na kung saan man sila nagtatrabaho, subukan nyo, ilagay nyo sa inyong resume dahil napakalaking bagay na kung ano ang mga ginagawa ninyo sa farm, maganda na ilalagay ninyo lahat. Okay? Para at least medyo maganda tingnan, maganda basahin, kumbaga convincing, kasi kailangan natin i-convince yung mga employer dito para tayo matanggap. No? And again, nagki-clean kayo ng mga work area. So again, ang type of crops na dito ay mga berries. Subalit ang kanilang email address ay ilalagay ko sa description box upang kayo ay mag-apply na lang kung kayo man ay sa tingin ninyo kayo ay may mga work experience dito nga sa farm worker, no? Kung meron kayong mga experience na magaganda dito. So, ganun pa mga guys, ayusin lang ang inyong paggawa ng inyong resume, no? Kung ano man ginagawa nyo bilang isang farm workers or farm worker na meron kayong mga opportunity na kasing ganito, subukan nyo mag-apply. Ayusin ninyo ang inyong resume. Sinasabi sa inyo, dahil napakarami pa rin nagtatanong sa akin na hindi pa rin sila natatawag, hindi pa man lang nasisilip ang kanilang mga application, subalit siya sabi sa inyo, hindi kayo tatawagan nila kung hindi maganda ang resume nyo. Okay? Kasi para ba tayo ay, kumbaga, tayo ay pinipresenta natin yung ating mga trabaho sa pamamagitan sa ating resume, yung ipipresent natin yung ating sarili sa pamamagitan ng resume, no? Dahil importante na ayusin natin yung ating mga qualification, kahit naman sinasabi doon na will train lang, mas maganda pa rin na nagsusulat kayo ng mga inyong ginagawa sa trabaho. Dahil dito sa Canada, kahit man ako ay isang draftsman ako dito sa Canada, mayroon din kaming training din. Kumbaga, orientation ang tawag dyan. Hindi training, orientation. Siyempre, i-orient ka din kung ito yung mga ginagawa dito, ito yung mga libro, ito yung babasahin mo. So, kagaya din yun sa mga farm. No? I-orient kayo na ang pag-operate ng machine is ganito, itong area na to, ito ang lilinisan natin. Ino-orient tayo. So, napakalaking bagay na talagang ayusin lang ang inyong pagsalansan ng inyong mga resume. Meron tayong mga kaubayan na gumagawa ng magandang resume, no? Ang paggawa ng resume, walang picture, walang biodata, walang age limit, walang height. Kasi wala yan dito, no? Wala yan dito sa Canada. Kasi ang age discrimination dito, wala yan. Kahit matanda ka na, pwede ka pa mag-apply. Okay? And again, basta able ka pa. Walang problema yan. Basta kaya mo pa.
So, kaya nga sinasabi sa inyo na ayusin lang ang inyong mga resume, qualification, para at least kayo matatanggap. Dahil hindi naman natin alam. Sinasabi sa inyo lagi yan, na hindi natin alam kung hindi natin subukan. Kasi ang importante dito, tayo positive lang, tiwala lang tayo na sana ay tayo makarating dito. Subalit ako po ay mag-submit ng application sa kanila. Subukan natin. Kung mag-work, di maganda. Kung hindi, ulit lang. Try lang tayo. Di ba? Mas maganda na nga itong generation na to dahil may YouTube. Nung kapanahonan ko, nag-apply ako 18, 19 years ago, wala akong impormasyon na kung saan ako mag-apply, ano bang gawin ko. Wala. O, di ba? So, talagang kayod sa sariling kaalaman, no? Sayod sa sariling kaalaman. Nagbabasa ako saan pupunta, anong dapat nating gawin. But ngayon, meron na tayong mga internet, Google kayo, nagpupunta kayo sa YouTube, andito na lahat. Sinasabi na. Ang inyo na lang, ayusin na lang ninyo. Ayusin na lang. Makinig lang kayo sa mga sinasabi ko dahil napakalaking bagay sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Subalit guys, again, sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating video. Again, sabi ko nga, meron akong Facebook page. Baka pwede kayong mag-follow din doon dahil ako po ay araw-araw nagpo-post ng mga videos dyan na baka din makachamba din tayo. No? Subukan nyo rin. Panoorin nyo lang. Marami akong pinupost dyan sa Reels. Marami akong pinupost dyan sa video. Subukan nyo lang panoorin yung aking or i-follow nyo yung aking Facebook page. Okay? So, but again, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below dahil ako naman talaga ay nagre-reply sa inyo kung meron kayong mga katanungan. Okay? Huwag lang magtanong na paano mag-apply dahil andyan na. Okay? So, importante, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. So, again, hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, subscribe, at huwag kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ako ina-upload dito sa ating channel. So, ganun pa mga guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.